wala na po kami ni Marites. And kung tatanungin nyo naman po, am I with someone else? Yes, I'm with someone else now. And we're happy. Masaya kami. Hindi naman po ako nagsisisi na nangyari yon. Sanay tayong nakikita siyang tumatawa. Sanay tayong siya ang nagpapasaya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang lalaking tinawag nating pambansang kolokoy ay ngayon tahimik na lumalaban para mabuhay? Bago ka maghusga, bago ka magbato ng hatol, pakinggan mo muna ang buong kwento. Ang kwento ng lalaking minsang minahal natin dahil sa tawa at ngayon ay minahal sa kanyang tapang at laban. Noong pinapatawa ka niya, minahal mo siya. Noong naging masaya ang pamilya sa kamera, hinangaan mo siya. Pero noong nagkamali siya, noong gumuho ang imaheng pinaniwalaan mo, hinusgahan mo siya. At ngayong may cancer siya, may mga nagsabing karma raw ito at may mga nagsabing deserve niya raw ang sakit na ito. Ngunit bago ka magdesisyon kung sino ang tama at sino ang mali, bago mo husgahan ang isang taong tahimik na lumalaban para mabuhay, pakinggan mo muna ang kwento sa likod ng tawanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Naalala mo pa ba ang mga unang videos niya, ang mga simpleng eksena sa sala, kung saan tumatawa ang bata habang nagbibiro ang tatay, ang dating asawa na si Marites na nakikisabay sa kulitan, ang mga anak na hindi alam kung seryoso o biro ang ginagawa nila. Sundan mo nga yung ilalagay ko. Okay, game. Oh my God. Game. Go. Okay. Oh my God. Ano yan? Okay. Oh no! Oh my God. Ano yan? Basta, go. I don't know it already. Oh, whatever. I don't know. What is it? Sulat mo. Oo, ready ka na. Oh, lumilipad. Oh, rocket. Ayun, pakita mo sa'yo. Wow. Walang script, walang malalaking production, pero sapat na para mapasaya ang maraming tao. Maraming Pilipino sa ibang bansa ang nakakita ng sarili nila sa mga videos niya. Mga OFW na nag-iisa, mga magulang na malayo sa anak, mga pamilya na naghahanap lang ng konting aliw matapos ang mahabang araw. Para sa kanila si Pambansang Kolokoy ay hindi lang komedyante. Isa siyang pahinga, isa siyang aliw, isa siyang paalala ng tahanan. Taong 2015 hanggang 2016 sunod-sunod ang viral hits. Milyon-milyon ang views at sa bawat video, mas tumitibay ang imahe. Isang masayang pamilya, isang ama na palabiro, isang tahanang puno ng ingay at pagmamahal. Pero habang lumalakas ang imahe, mas lumiliit ang espasyo para magkamali. Dahil kapag minahal ka ng marami bilang simbolo, nakakalimutan nilang tao ka rin. Ang hindi alam ng karamihan, may mga laban na hindi kayang ayusin ng tawa. May mga problemang hindi nadadaan sa biro. May mga sugat na mas lumalalim kapag hindi pinag-uusapan. At kahit gaano mo pa gustong panatilihin ang saya, darating ang araw na hihinto ka rin sa pagpapanggap. Noong Agosto 2022, dumating ang araw na iyon. Hiwalay na sila ng kanyang asawa, matapos ang mahigit 20 taong pagsasama. Para kay Joel, ito ay personal na desisyon. Para sa publiko, ito ay pampublikong pagkabigo. Biglang nag-iba ang tono ng mga komento. Ang dating idol naging traidor. Ang dating family man naging nang iwan. Maraming fans ang nasaktan, maraming nadismaya at maraming hindi na bumalik. Para sa ilan, parang niloko sila. Parang ginamit lang ang pamilya para sumikat. Parang ang lahat ng tawanan noon ay kasinungalingan pala. Ngunit ang hindi madalas banggitin ng kamera ay hindi nakakakita ng lahat. At ang relasyon ay hindi nabubuhay para sa audience. Mula noon unti-unting nagbago ang lahat, nawala ang pamilyar na mukha sa videos. Nag-iba ang energy, nag-iba ang kwento. May mga nagsabing hindi na raw masaya. May mga nagsabing pilit na lang. May mga nagsabing tapos na raw ang Pambansang Kolokoy. Kasabay ng pagkawala ng suporta, dumami ang panghuhusga. Nang lumabas ang balitang may bagong partner si Joel, muling nagliyab ang galit. May mga nagsabing may third party. May mga nagsabing may anak sa labas. May mga nagsabing hindi raw siya dapat pakinggan kailanman. Sa mata ng marami tapos na ang hatol. Walang second chance, walang konteksto. Walang espasyo para sa paliwanag.
Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaking tahimik na nauubos. Hindi dahil sa bashers lang, hindi dahil sa pagkawala ng views, kundi dahil sa bigat ng pagiging isang taong hindi na pinapayagang maging tao. May mga sandaling inamin niya na napapagod na siya, na minsan ayaw na niyang maging kolokoy, na minsan gusto na lang niyang matawag sa tunay niyang pangalan. Pero bago pa man siya makabangon mula sa emosyonal na sakit, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Isang pagsubok na hindi pinipili kung sino ka, isang pagsubok na hindi interesado sa nakaraan mo, isang sakit na walang pakialam kung minahal ka noon o kinamuhian ngayon. December 2025, isang larawan ang kumalat, walang ngiti, walang punchline, walang karakter. Isang lalaking nakahiga sa hospital bed, may swero sa braso, payat, pagod at tahimik. At doon niya sinabi ang mga salitang hindi kailanman inaasahan ng marami. May cancer siya. Hindi niya sinabi kung anong uri, hindi niya sinabi kung anong stage. Ang tanging malinaw ay nasa ikalawang cycle na siya ng chemotherapy. Sa unang pagkakataon, walang maskara ang pambansang kolokoy, walang biro, walang pagpapatawa. Isang tao lang na humihingi ng dasal. Pero sa gitna ng dasal, may pumasok na mga salita na mas masakit pa sa karamdaman. May mga nagsabing karma raw ito. May mga nagsabing parusa raw ito. May mga nagsabing dapat daw muna siyang humingi ng tawad bago gumaling. Isang hatol na walang awa. Isang husga na walang konsiderasyon. Pero kahit sa puntong yon, hindi siya sumagot ng galit. Hindi siya nanumbat, hindi siya nanisi. Maayos niyang sinabi ang kanyang panig na hindi niya iniwan ang kanyang mga anak, na responsable siya bilang ama, na patuloy siyang nagbibigay ng suporta, at na hindi lahat ng relasyon ay nagtatagumpay kahit gaano pa katagal. Nakita nung aking present wife yung sitwasyon na yun. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya ako ng maayos. Sabi niya sa akin, bumalik ka na lang sa bahay niya. Ayusin niyo na lang yung kailangan ninyong ayusin para sa mga bata. Na willing siyang magparaya. Oo. Willing siyang iwan mo na ako. Kaya umuwi ako, bumalik ako sa bahay. At yun na nga, habang magkasama kami ni Grace, nung tumawag siya, nandun ako. Rinig ko naman yung usapan nila. Ito ang sinabi nung present wife ko sa kanya. Sabi niya, I'm sorry, we love the same man. Pero hindi ko na kaya makita siyang ganyan. Dahil sa mga bata. Kaya pinapabalik ko na siya dyan sa bahay niyo. Sana nga lang ayusin ninyo kung ano man ang ninyo napagkasunduan. Kasi sinabi niya, ayusin niyo na lang. Binabalik ko na siya sa'yo. Kaya ako bumalik. Dahil meron ka pang nakitang pag-asa na baka pwede pang mapatch up. Meron konti. Pero ang main na pagpunta ko doon is yung mga bata. Sinabi rin niya na minsan ang pag-alis ay hindi pagtakas. Minsan ito ay pagtatapos ng sakit para sa lahat. Hindi siya humingi ng simpatiya. Hindi rin siya humiling ng patawad ng publiko. Ang hiningi lang niya respeto habang siya ay lumalaban. Sa kabila ng chemotherapy, sa kabila ng pagkawala ng buhok, sa kabila ng takot na tahimik niyang dinadala, pinili niyang kumapit sa pananampalataya. God never allows pain without a purpose. Isang linyang hindi nagsasabing madali ang laban. Isang linyang hindi nangangakong gagaling agad. Isang linyang nagsasabing, kahit hindi malinaw ang dahilan, may saysay pa rin ang bawat paghihirap. Ngayon hindi na siya kasing sikat ng dati. Hindi na araw-araw pinag-uusapan. Hindi na palaging pinapanood. Pero ngayon mas malinaw ang isang bagay. Hindi siya karakter, hindi siya content, hindi siya imahe. Isa siyang tao. Isang taong nagkamali. Isang taong minahal, isang taong hinusgahan, isang taong ngayon ay lumalaban para mabuhay. At bago tayo magsalita ng karma, bago tayo magbato ng hatol, bago natin iugnay ang sakit sa nakaraan ng isang tao, tanungin muna natin ang sarili natin. Kung tayo ang nasa kama ng ospital, kung tayo ang may karayom sa ugat, kung tayo ang humihinga ng may takot, gugustuhin ba nating ang mundo ay magbilang ng ating mga pagkukulang? Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay pambansang kolokoy. Ito ay kwento ng pagiging tao sa mata ng internet, ng pag-akyat ng pagbagsak at ng tahimik na pakikipaglaban kapag wala nang natitirang tawa. Ito ang kwento sa likod ng tawanan. Ito ang kwento ni Joel Mondina,